So ito po ay aming inilithala na sa dyaryo kahapon, March 20. At ang effectivity po nito ay 15 calendar days pagkatapos po ng aming publication. Kaya ito po ay mag-uumpisa April 4, 2025. So, mas pasimplihin din po natin at klaruhin natin, come April 4, kung ang isang miyembro po ay lumagpas na, umabot ng 50 araw, 2 buwan sa ospital, ay makukover pa rin po yan ng PhilHealth. Sa ano po, prospective po eh. Kaya sana naman wala pang umaabot ng 45 days na po. nasa hospital na tuloy-tuloy. Opo. At or kahit hindi tuloy-tuloy, actually yung 45 days cumulative eh. Kung ibig sabihin cumulative. yung tabuan. Opo. Hindi naman nangangailangan tuloy-tuloy. Kailangan ay para rin at a backgrounder. Nung datihan kasi, ito ay tawagin cost containment strategy. Kasi yung pagbabayad datihan ay kada araw. Nung ang payment natin ay fee for service pa. Pero nung nag-shift tayo ng all case rate, nakabultuhan na kasi yung coverage kada sakit. Kaya wala na talagang, kumbaga, because nag-shift yung payment methodology natin na hindi na arawan ang pagbabayad, kundi bultuhan. Parang sa isang hospital, unless talagang kailangan ng pasyente, it does not make sense na panatiliin nila isang pasyente na matagal sa ospital kasi parang yung karagdagang gastusin ay hindi sapat doon sa kanilang kikitain. Kasi yung comprehensive part ng isang admission usually in the first 3 to 4 days eh. After that parang yung kung tawagin namin hotel component na lang, yung board and lodging na lang ang binabayaran. So it doesn't make sense. Kaya inalis na namin 'yon. Okay. Otomatiko naman po ba itong ipatutupad para po sa lahat ng mga miyembro? Wala naman po bang pinipiling medical conditions ng pasyente? Opo, ito po yung automatikong ipapatupad sa lahat po ng accredited facilities. Wala po itong pinipiling kondisyon o diagnosis. At para din po mas malinaw, kaalaman ng publiko, bakit ho ba noon ay mayroong 45-day limit? So ito nga po ay isang cost containment policy or procedure. At yung pong 45-day limit ay hindi lang po doon sa miyembro, kundi rin po doon sa mga independent. Opo. So hiwalay po yung 45 ng member, hiwalay din po yung 45 days ng mga beneficiaries. At yung po sa beneficiaries, hindi po kada beneficiary yun po. Yun po ay cumulative din ng sa lahat ng beneficiary. So yun po ay tinanggal na namin dahil nga po may mga makabago na tayong mga sistema ng pagbabayad at saka natatrack na ho namin almost real time po yung tagal ng isang pasyente sa isang hospital kasi computerized na nga po tayo. Pagdating po, Doc, sa pondo, kakayanin po kaya ng pondo kung tatanggalin po nga itong limitasyon na ito? Lahat po naman ng aming benepisyo ay ginagawan po ng actuarial projection. At ito po ay kakayanin natin. Sa katunayan po, ang unang parang natanggal na natin yung 45-day limit ay doon po sa mga dinadialyze. Kasi po ang dinadialysis po kalimitan 2 to 3 days a week. So yan po ay hihigit ng 150 a year. So nung tayo po ay nagpalawig ng coverage ng dialysis, automatically pong natanggal na yung 45 days. So ang kalimitan pong nako-cover ngayon ng 45 days ay yung mga nagpapa-chemotherapy. Kasi yun din po, malimit yun, almost buwanan, ilang araw kada buwan. Kaya yun po ang talaga magbe-benepisyo po doon sa coverage ng 45 days. O yung po mga sakit na kagaya po na may sugat na dala ng diabetes na kailangan pong linisin na malimit buwan-buwan. Yun din po, makakabenepisyo po ito. Pag-aalisin na po natin yung 45-day limit. Bukod po dito sa pag-alis sa 45-day limit, mayroon pa po bang mga nakalinyang programa o pinalawak na benepisyo para po sa mga miyembro ng PhilHealth, Doc? Ay, opo Ma'am Cheryl, ayon nga po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na palawigin ang serbisyo at tuloy-tuloy po ang palawigin ang benepisyo at tuloy-tuloy po ang serbisyo. Kami po ay maglalabas ng enhanced consulta package, pinag-aaralan po namin maigi yan.
para po ma-cover na rin po yung mga outpatient procedures na kasalukuyan po ay para lang po sa inpatient o dun po sa ER/OPD. So yun po ay pag pinag-aaralan namin. May bago pong benefit package sa mga bagong cancer. Cancer po ng lungs, ng ovary, at saka po ng kidney. So yun po ay pinag-aaralan din po namin. At hinihintay lang po namin yung mga kaakibat pong mga approval, lalo na po doon sa mga gamot na hindi pa ho bahagi nung tinatawag na PNDF o yung pong mga listahan ng gamot na pwede namin i-cover. So hinihintay po namin na ma-approve yung mga gamit po ng mga gamot na yon na ngayon po ay nagiging standard of care na.